Eto na naman mama nyo, meron na namang pinagkakabisihan. Sa'yo na nga mga Mars, another day, another vlog. So dito nga mga Mars ko, ipapakita ko nga pala sa inyo, ito ngang baba ng bahay namin. So sobrang pasensya na nga, sobrang kalat, hindi pa ako nakakapagligpit at hindi ko na rin talaga inayos yung ibang gamit dito. At hindi na rin ako nakapagpalit ng kurtina kasi for sure nga ay kinabukasan ay madudumihan na rin naman to. Tapos ito mga Mars ko, ipapakita ko nga pala sa inyo yung sinasabi ko na laundry area namin. So as you can see naman mga Mars ko, ayan, sobrang daming kalat dito. Nandito rin yung bike ni Tantan. And yung linoleum dito, wala na nga rin sa ayos. And as you can see, wala na masyadong gamit dito, kundi ito nga mga washing, yung mga sapatos. Basta walang kaayos-ayos dito mga Mars ko. And doon nga sa kabila, ay ayun naman yung pinaka-kwarto naman ni Kuya. So eto na nga ang kwento dyan mga Mars ko kung bakit nga ba hindi na inaayos dito. Dahil sobrang bagsak na po talaga yung pinakasahig niya. Kaya naman eto mga Mars ko, ay gagawan na natin ng paraan yan ngayon. So dito nga mga Mars ko, sisimulan na nga palang ayusin niya. Kaya naman yun nga mga Mars ko, umorder na kami ng material para nga masimulan na. So, dapat nga ipapagawa nga ulit yun ni Mama, pero nga ang pinakasahig niya pa rin is kahoy. O kaya naman tabla, kaso sabi ko nga, kung ganun lang din naman yung gagawin, ay masasayang lang ulit yung pera, lalo na kung bigla na lang din talaga ulit bahain. Mas mamahal lang din talaga yung gastusin kapag paulit-ulit lang yung mangyayari. Kaya nasukin si nga yung ibang binabakbak nila dito is halos bulok na at talagang marurupok na rin at kailangan na ngang palitan. Alam nyo ba mga Mars ko, ito pa ng bahay namin dito. Ay grabe ang naging paikot-ikot namin dito ni Jowa, lalo na nag-uumpisa pa lang kami. So nag-start nga lang kami dito sa may maliit na kwarto, tapos nailipat ulit ang pintuan, nailipat ulit ang kwarto. So, halos mag 1 year nga mga Mars ko, ganun nga yung naging proseso namin dito sa may bahay. Pero mga Mars ko, after din naman ng 1 year, nagkaroon na nga ng work si Jowa, kaya naman ang ginawa nga namin ay nagsanla din agad siya ng ATM. So doon naman nag-umpisa na, ayun nga, pinataasan na nga yung bahay dito. So yung nakikita nyo nga na taas, dyan nga kami unang nagkaroon ng kwarto o matatawag namin na bahay na talaga namin dahil nagpalagay na nga rin kami dyan ng lababo. Merong maliit na sala. Tapos ayun, nagkaroon na rin kami doon ng pinaka-kwarto namin. Tapos ang nangyari nga mga Mars ko ay nagpalit na naman kami after nga ng 3 taon yata yun. Napag-decide nga namin na magpalit na nga kami nila Mama ng pwesto since ako nga ay nagtitinda doon sa aming munting tindahan. So last March 2024 yata yun. Noong nag-start na hatiin na nga itong bahay, dito na nga sila Mama at kami naman doon sa kabila kung saan nakalagay yung aming munting tindahan para nga hindi na rin ako nahihirapan talaga sa pagtitinda. Kasi ang nangyayari lang mga Mars ko, parang hindi na rin kami nakabukod nung time na yun. Kasi syempre, dadaan at dadaan pa rin ako dito kila Mama. Tapos minsan dito lang din ulit kami kumakain kasi nakakapagod din talaga magpaakyat-akyat. So basta mga Mars ko, ang haba nga ng kwento na yun at ikukwento ko na lang sa susunod. At yan nga mga Mars ko, maya-maya lang pala dumating nga pala itong si Kuya. Pinapick up ko nga pala sa kanya itong aking mga pina-order na ulam. Yes mga Mars ko, nagpa-order nga pala ako dito ng frozen na chicken para naman meron tayong extra income. Ginawa ko nga pala dito is pre-order ulit. Para nga kapag pick up namin neto, syempre kukunin na lang siya sa akin na mga may order. Pero yun nga mga Mars ko, pinag-iisipan ko rin talaga ako mag-i-stock nga ako neto kasi mabilis lang naman siguro siyang mabibili. So ayun, mura ko lang din naman siyang binibigay sa aking mga customer para nga mabilisan lang ang ating kita. So dito nga inayos ko nga lang pala itong aking mga Graham bar. Bali pinagsama-sama ko lang yan. Para nga itong mga manok ay malagay ko nga muna dito sa freezer dahil bukas ko pa nga i-deliver yan. So ito palang pinapa-order ko na chicken mga Mars ko ay marinated na yan kaya wala nang poproblemahin sa pagmamarinate pa neto. So naglagay lang pala ako dyan ng plastic para nga hindi nga magkaroon ng katas dito sa aming chest freezer. At ayan, isa-isa ko na yan nilalagay dito at super excited na rin tayong mag-deliver bukas. Syempre ayun, para nga meron na tayong another kita. So, diba? Sabi ko naman sa inyo mga Mars ko, hindi rin talaga ako napapakali hanggat wala rin talagang extra income na tinitinda. Ay talagang nabuhay na lang ang babaeng ito kakatinda. Nabuhay talaga kakaisip kung anong diskarte ang gagawin. Ewan ko na lang talaga ha, Lord, kung hindi pa ako yumaman neto. Hala!